tiramen sa maayong buntag sa tanan, maayong aga sa tanan. Taon ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Bata pa lang ang Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Pero malayo na ang ating narating. Alam natin na ito ang tunay na Iglesia ng ating Panginoon. Hindi tayo nadaya. Hindi tayo nawala. Natagpuan natin ang katotohanan. Nakita natin ang ilaw at dumadaan tayo sa banal o daang banal patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit alam natin na totoo ito? Bakit alam natin na tayo nasa katotohanan? Sapagkat tayo ay naligtas, hindi lang tayo naligtas, marami sa atin ang lubusan na pamanal sa buhay nito. Kaya yan ang katotohanan, mga kapatid. Sa mga bago pa lang dito at sa mga bisita namin, ito ang tunay na Iglesia ng ating Panginoon, ang Iglesia ng Diyos. Hindi ito pinapasukan, kundi kung tayo naligtas sa kasalanan, namumuhay na magwid at banal sa panahon kasalukuyan, tayo ay kasama ito. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Nagdadalag ng aking puso na makasama kayo sa umagang ito. Marami akong kapatid mula sa dulo ng o sa Luzon, dulo ng Luzon hanggang sa Mindanao. Nakakagalak na ating nakikita ang gawain ng Panginoon ay lumalaganap. Hindi lang lumalaganap, ito ay lumalago. Salamat sa mga ministro niya, salamat sa mga kapatid na nandito na tapat na naglilingkod sa kanya. Kaya napakasaya ng ating anibersaryo na nataman natin ang Espiritu Santo sa ating kalagitnaan. Bagamat sinasabi nila wala na sa kalagitnaan natin ang Espiritu, yan ay walang katotohanan. Maraming paninira sa atin, yan lang nagagawa ng Satanas, yan lang ang nagagawa ng Diablo. Ngunit wala siyang magagawa kung tunay nating tinanggap ang ating Panginoon. Maraming balita. Ang balita sa akin daw, nag-backslide na ako. Sabi nung sa Aurora, pinapamalita daw, nag-backslide na si Brother Jeff. Hindi na pinapaniwalaan sa Mindanao. Maraming ilan. Tapos meron daw akong ikinasal. Hindi ko na ikinakasal. Para meron lang silang may laban. Ang nakakahabag yung mga nagsasalita lang niya. Dapat kung umalis na sila o anumang ginawa, dapat hindi na sila nagsasalita. Mahirap yung nagsasalita. Merong konsekwensya, merong buhay. Masama ang mangyayari. Kaya tayo pag nag-backslide kayo, huwag na kayo nagsasalita. Tumahimik kayo. Maawa pa ang Panginoon sa inyo. Pero kung lalabas kayo at magsasalita pa kayo laban sa Iglesia ng Diyos, laban sa mga ministro ng ating Panginoon, aasahan nyo may masamang mangyayari sa iyo. Meron akong nabasa na quotation, sabi niya, ay ito para sa Proverbs, pag ginantihan mo ng mabuti ang masama, sa loob ng iyong bahay, hindi hihiwalay ang kasamaan. Tandaan niyo yan, no? Pag ginagantay niyo ng masama ang mabuti, masama ang mangyayari sa iyong sambayan. Kaya walang teksto itong ating tema, wala rin teksto ang ating
magpapangaral sa'yo. Ay, sa inyo. Kaya tuloy tayo, manalangin muna tayo. Amen. Sino man tatawagin kung manalangin dito? Ay, Sister Mel, Derika. Amang Diyos na banalang kapangyarihan sa lahat. Amin pong dinadangin ang iyong pangalan sa umagang ito. Salamat po sa napakagandang at napakatamis na fellowship namin pong nadarama sa umagang ito. Amin pong dalangin naman Diyos na kayo po magpala sa mensaheng inihanda niyo po sa bawat isa sa amin para pakanin ang iyong iglesia sa umagang ito sa amin pong pagkakatipon. Hiningi po namin sa iyo, Amang Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ibaba niyo po ang iyong banal na Espiritu sa alipin na gagamitin niyo. Magsalita siya ng buong karunungan, ayon sa iyong kalooban, ayon sa katotohanan na ibig mong makarating sa aming kalagitnaan. Bigyan mo kami ng pusong nakauunawa, pusong mababa, at pusong madaling tuluan at handang magpasakop sumunod sa mga salita mo maririnig namin sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, bawat isa na narito at makakarinig ng mga mensaheng ihanda nyo. Kayo pong personal na makipag-ugnayan, makipagtipan ayon sa amin pong pangangailangan upang walang uuwi sa umagang ito na hindi napagpala at makinabang sa kanyang buhay espiritual. Kaya sa umagang ito, Man Diyos, sa iyong mga kamay po namin tinataas, nais po namin sa umagang ito, may pagkaloob sa amin ang pagkain kailangan ng aming pong mga kaluluwa. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, inaangkin po namin na kami sasamahan niyo hanggang sa matapos ang mensaheng ihanda niyo po. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat na ito'y aming pong panalangin. Amen. Ang pamulat ko ng mensahe ng ating Panginoon, may dalawang mahalagang bagay na gagawin ng iglesia. Ito ang dalawang mahalagang bagay. Una, evangelize the world. Pangaral ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Pangalawa, mapanatili ang iglesia. Doon sa una, nating gagawin, kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos o evangelize. Una, ang Pilipinas. Pangalawa, ang buong mundo. Parang napakalaki ng ating lawak. Pero hindi siguro posible yan kung nasa atin ang Panginoon. Meron tayong kaagapay niya. Bakit? Nung ating Panginoon, nung nabubuhay pa ating pastor, lagi niya sinasabi ko sa likuran ng puti ko na lalaganap ang Ebanghelyo dito sa Pilipinas kahit wala tayong pera. Narinig niya ba natin yan? Lagi niya sinasabi. At nangyari. Yun ay pananampalataya. Napakaganda ng simula ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Kaya nandito tayo ngayon, yung mga bago ngayon. Napakaganda ng pag-unlad ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Pagamat, kukunti tayo. Alam niyo, kukunti tayo. Ilan na ba ang populasyon ng Pilipinas? About 90 to 100 billion na. Pero wala pang 1 million na tumanggap sa Panginoon. Wala pang 100,000. Yung totoo naman tapat. Meron namang 1,000. Mahihirapan tayo sa 1,000. O, di ba? Ngayon, more or less siguro ang attendance natin dito is about 400 plus. O umaabot siguro ng less than 500, pati bata. Natutuwa na tayo. Dahil parang ang dami natin. Di ba? Kasi talagang kukunti lang pupunta sa lahat. Kung talagang pag-aaral natin ng Iglesia ng Diyos,
ang Iglesia ng Diyos lamang ang gagamitin ng Panginoon para may palaganap ang Ebanghelyo. Naniniwala ba kayo? Pag narinig ng sekta yan, malalalit sa akin. Sasabihin nila, kayo lang ba ang totoo? Kayo lang ba ang Iglesia? Kaya maunawaan nila ang tunay na Iglesia. Yung mga bisita namin, kaya maunawaan nyo rin ang tunay na Iglesia ng ating Panginoon. Ang Iglesia ng Panginoon, sabi nga dun sa Acts 20:28, nandun yung in the church, Peter Clark, na binili niya ng kanyang mahal na dugo. I-purchase with his own blood. Dito sa Acts 20:28, mga ating babasahin dito. Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang iyong sarili at buong kawan na sa Kanya ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng bautismo upang pahanin nyo ang Iglesia ng Panginoon o Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun ang mahalagang maunawaan natin. Binili niya sa kanyang sariling dugo. Kaya nung sinabi ang ating Panginoon, itatayo po ang aking Iglesia. Isang Iglesia lang yan. Kaya isa lang ang binili niya na dugo sa dugo niya na Iglesia. Wala nang iba na binili ng ating Panginoon na Iglesia, kundi ang Iglesia na tinayo na Iglesia ng Diyos. Sapagkat binili niya ito sa halaga, hindi sa pilak at ginto, kundi sa mahal na dugo ng ating Panginoon. Kaya sa mga nakikinig sa amin ngayon, sa internet, naka-live tayo mga kapatid. Kayong mga nakikinig, kung sakaling marinig niyo itong pangangaral namin sa Iglesia ng Diyos. Ang Iglesia ng Diyos, ang ibig sabihin, mga tinawag. Called out ones. Saan sila tinawag? Sa 1 Peter 2:9 sabi niya, mula sa kadiliman, papunta sa liwanag. Ibig sabihin, mula sa kasalanan, papunta sa buhay na banal. Kaya binili niya ng dugo niya, sabihin, tinubos tayo. May pantubos. Sapagat ang tao kung hindi matutubos sa kanyang kasalanan, pagbabayaran niya ito. Babayaran niya ng walang hanggan. Saan niya babayaran? Sapagat siya nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, pangalawang kamatayan, yan ang impyerno. Pag hindi nabili ang isang tao sa dugo ng ating Panginoon, babayaran niya ang kanyang kasalanan, pagbabayaran niya ito ng walang hanggan doon sa impyerno. Kaya ang saan tayo natubos, tinubos niya tayo sa dugo sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo, nasa kamay tayo ng Diyos. Yan tayo tinubos ng ating Panginoon sa kamay ng Ama. Sabi nga doon sa Biblia, huwag niyong katakutan yung pumapatay ng katawan. Ang katakutan niyo, yung matapos patayin kayo at ibulit kayo sa impyerno. Sino ang may kapangyarihan na ibulit tayo sa impyerno? Ang Diyos Ama. Kaya nasa kamay tayo ng Ama. Siya ang may kapangyarihan na dalhin ang tao sa impyerno. Pero ang mabuting balita, yan ang Ebanghelyo. Merong tutubos sa ating kasalanan. Sino man nakikinig ngayon, kung hindi pa kayo natubos sa kasalanan, hindi pa kayo ligtas, hindi pa kayo naalis sa kadiliman, kaya pinapay ang Panginoon, hali kayo, tinatawag kayong umalis sa kadiliman. Napakasimple ng Biblia. Napakasimple ng Ebanghelyo. Ginawa itong simple ng Panginoon para maunawaan ng tao. Kaya lang ang mga sekta ng mga reliyon, ang mga nangangaral, yan ang mga ministro ni Satanas. Sabi nga doon sa 2 Corinthians, nagkukunwari ang anghel ng kaliwanagan, nangangaral kunyari, lalo namang nililito ang tao. Di ba nililito niya ang tao? Kung marinig lang nila yung napakasimple na mensahe
So, anong mangyayari? Idadagdag ka sa iglesia. Yan ang sabi niya sa Acts 2:47. Sa Gawa 2:47, ang sabi niya rito, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church. Maliwanag yun. The Lord added to the church. Ang mga tao na naligtas, pag sinabi na, they is such as be saved. Saved, mga naligtas. Saan naligtas? Sa kasalanan. Pag nalis ka sa kasalanan, saan kanya dadalhin? Sa iglesia. Kaya ang iglesia hindi pinapasukan. Pag narinig nyo na sinabi na pumasok kayo sa iglesia namin, maliligtas kayo. Pagdarayan ng diabo yan. Kahit anong sekta dyan, kahit anong religion ang nagsasabi niya. Pag sinabi niya sa inyo, pumasok kayo sa iglesia namin at maliligtas kayo, mali. Pagdarayan ng diabo yan. Ang iglesia ng Diyos hindi pinapasukan. You will be added to the church if you are saved. Pag naligtas ka sa kasalanan, idadagdag ka sa iglesia. Kaya ang iglesia ng Diyos, walang makasalanan ka. Kailangan paniwalaan natin yan. Walang makasalanan sa iglesia ng Diyos. Maaaring sabihin nila, bakit may kasama kayong gumagawa ng kasalanan? Pag gumagawa ng kasalanan, hindi siya kasama sa iglesia ng Diyos. Kahit nasa kalagitnaan natin. Sapagkat ang tunay na iglesia ng ating Panginoon, spiritually speaking, all are saved. Lahat ay nangaligtas sa kasalanan at kasama sa iglesia ng Diyos. Kaya maliwanag mga kapatid. Kaya paano para mapapasama ka sa iglesia ng Diyos? Paano? Maligtas ka sa kasalanan. Salvation is the only. Yan ang paraan lamang para mapasama ka sa iglesia. Ang ibig sabihin ng kaligtasan, salvation from sin, deliverance from sin, pagka naligtas ka sa kasalanan, automatically you are added to the church. Mahirap bang unawain niyo? Napaka-simple. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo na kaya. Alam ng tao kung ligtas siya. Sapagat ang kaligtasan, sabi niya, alam ng tao kung ligtas siya. Maski kayo ngayon, dahil nandito ngayon, alam niya kung ligtas kayo. Kung hindi kayo naligtas, kung gumagawa pa kayo ng kasalanan, hindi kayo kasama sa iglesia ng Diyos. Kung hindi pa kayo naligtas sa kasalanan, anong gagawin niyo? Lumapit kayo at maligtas kayo. Anong kondisyon? Manampalataya. Anong kondisyon ng pananampalataya? Magsisi. Pagsisisi. Pag nagsisi kayo, natatawarin kayo ng Panginoon, gagawin niya kayo na dadagdag niya kayo sa kanyang iglesia. Yan po ang iglesia ng ating Panginoon. Ngayon kung kasama na tayo sa iglesia ng Diyos, meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? Mangaral ng Ebanghelyo. Lahat tayo, yung pag-aaralan natin na susunod na journal, binasa kayong about the minister. Sabi lang talag dito, lahat daw ng Kristiyano are minister. We are all minister. Sa pagkatang ibig sabihin ng minister, lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo, hindi ko naman sinabi lahat tayo, pastor. May kanya-kanyang kalooban. Pero pwede tayong maglingkod. Pwede tayong humayo. Kaya meron tinatawag na personal evangelism. Kaya lang gawin natin ang ating yung magagawa natin, yung ating tungkulin bilang Kristiyano. Sapagkat ito ang pinakamalaga sa lahat. Pagkatapos natin naligtas, anong gagawin natin? Ibalita ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ibalita ang kaligtasan na tinamo natin. Kabayan ang ginagawa natin, kaya duwari tayo. Nung naligtas tayo, ang muna natin gustong maligtas ang ating sambayan. Kaya yung mga iba, buong sambayan na nila, naligtas. Yung mga iba, hindi pa. Yung hindi
asawa niya, saka lang siya tumanggap sa Panginoon. Baka hintayin pa nilang mamatay din ako bago sila tatanggap. Kayo na lang ang makakakita. Pagdating niyo sa langit, ibanditan niyo na lang sa akin. Tumanggap na yung mga anak ko. Di ba? Maaaring hindi ko na makita yung bagay na yun. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Gusto natin silang maligtas lahat. Sapat yan ating tungkulin na tulad ng ang iglesia na itinahalin tulad sa isang ina, kailangan mga anak. She shall bring forth a son. Kung minsan may kahirapan, di ba? May kahirapan ang panganak. May kahirapan din ang pagbubuntis. Hindi ko alam kung paano mabuntis. Paano ba kahirap ang mabuntis? O magkaroon ng dinadala? Ang makakapagsabi lang yan, yung mga ina. Tapos, mga anak ka pa. Pag ilalagos mo pa, mas mahirap na naman. Kaya mga yung mga pagka anak, sumisigaw. Hanggang doon sa labas, narinig, ayaw ko na. Pero isang taon lang, nandiyan na naman. Pero alam niyo yung iglesia ng Diyos, ganyan din. May kahirapan. Ang pangangaral ng Ibangel. May kahirapan ang pagpapalapit ng mga kaluluwa. Kailangan ng sakripisyo. Kailangan ng talagang pasensya, patient, para makapaglapit ng mga kaluluwa. Kaya yan ang ating tungkulin ngayon. Sa bagay nung sa atin, sa Early Morning Church, dito sa Iglesia ng Diyos na nakita natin, nagsimula tayo sa papunti. Ilan lang sila pastor no? 1974 pa yan? Ako, 1982 lang ako nakatagpo sa Panginoon dito. Hindi ilang taon bago ko nakita ang Iglesia ng Diyos. Bago ko nakita ang liwanag. Sinimulan ng papunti. Ilan lang sila? 10.